So, praise God at alam niyo po, talagang itong prayer ni Paul na ito ay talagang kumbaga sa isang church na kanyang itinatag, dahil nga sa kulungan siya that time, alam mo yung pagnanais niya na lumago, katulad ng ating mga pastors na nasa iba't ibang lugar, na minamanmanan tayo, tinitingnan tayo. Kumbaga, ito yun ito yung sitwasyon natin, like us na Las Palmas Christian Church. This is Paul. Diba, si Bishop nasa Pastor Albert, saka si Bishop nandun sa San Mateo, tayo nandito. Parang gano'n ang nangyayari. So, tinitignan, in-observe, at talagang yung parang paghuhurno ni Paul doon sa mga bawat mananampalataya ay talagang tinitignan, ina-assess. Kumbaga, tinitignan niya gaano kalalim, gaano ka faithful, gaano ka deep yung relationship nila kay Christ. This is the situation of Ephesian believers. Kasi nga, dito ay talagang sobra. Yung kalakaran dati that time dito ay talagang, nasasabi natin nasa syudad na talagang magulo at talagang hindi maganda. Kumbaga, nasa syudad ka na prone sa lahat ng pwedeng kasalanan. So, ano ba yung nakikita, ano ba yung nais ni Paul na i-point lang dito sa atin? Ang nais lang po ni Paul dito, doon sa verse 17 kasi, makita natin na si Christ ay tumatahan palagi sa atin. Nananahan si Lord. Nananahan si Christ. Kaya ang panalangin niya sa atin, dapat makita na at home ba si Lord sa atin? At home ba? Feel ba natin si Christ dito sa puso natin? Sa buhay natin? Yun ang gusto niyang tanungin. Gusto niyang makita. At ina-assess niya kasi ang bawat mga at home ba? Komportable ba tayo na meron si Kristo sa buhay natin? Yun po yung kailangan nating maintindihan at makita sa mga buhay natin. Di ba po? So, dapat daw po, hindi lang siya dapat nasa tingin natin na andyan si Lord, andyan ang banal na Espiritu. Hindi Ano yung sitwasyon mo na nararanasan mo na makikita, na matatag yung pananampalataya mo dito? So, at home, alam natin na merong Panginoon, yes. Pero, ang gusto niyang makita dito, ikaw, yung puso ba natin, na si Christ, ito yung may control center ng Panginoon, itong puso natin. Nakakontrol ba si Lord sa buhay natin? Di ba? Ano mga ginagawa natin? Ay nagbabasa tayo sa mga paggastos natin, andyan lahat literal na lahat ng ginagawa at pinaggagawa natin sa buhay ay control ba ni Jesus? Kumbaga, hindi ka ba lumalabis? Kumbaga, ayon ka ba doon sa kalooban ni Jesus? Yun kontrolado niya. Kaya nga dapat makita na nananahan, tumatahan si Jesus sa buhay natin. Makita na yung mga bawat salita na ating binibitawan ay ayon yung ating sa pagkain, kahit sa pagkain nga lang nandun pa sa kalooban ni Lord. So, ibig sabihin, all our activities ay responsible po si Jesus lagi. Responsible din tayo na sagutin at tugunin yung pagtahan ni Jesus sa atin na yon. So, bilang makita natin, yung puso natin, dapat si Jesus ay wag nating ituring na kung kailangang visitor lamang siya lagi sa atin. Hindi. Si Jesus ay nandito sa ating buhay araw-araw. Amen? So, sa 17 kasi, meron din kasi makikita doon yung kung rooted ba siya or nakapundasyon ba siya, kaya nga nananahan pa. Ano yung pinag-uugatan nun? Di ba? May pundasyon yan. Di ba po? Nagbibigay. So, kung rooted si Jesus sa atin sa buhay natin, siyempre, talaga, makakaya natin, masusustain natin yung mga kahinaan natin. Kasi mahina po tayo, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Kaya nga, kay Jesus lamang. So, kung rooted tayo at grounded tayo in love. Ito nga yung natin, at grounded tayo, magiging lifestyle na natin kasi yung pagiging
kindness natin, pagiging humility natin, pagiging humble natin, hindi po tayo selfish, gano'n. Ano na yan? Ano na lang yan? Normal sa isang Kristiyano na makitaan ng pagiging gano'n. So, ito dapat, yung buhay ni Kristo lagi dapat ay makikita at nakikita sa bawat isa po sa atin. Now, sa verse 18, ito naman, napakaganda na itong sabi ni Paul dito. So, yung lawak po, yung lalim, at yung plano ng Panginoon sa atin, ito po ay para sa mga bawat mananampalataya, for all the saints. Kasi tayo, saints po tayo. Diba? Nananahan ang Panginoon sa atin, ang banal at makapangyarihang Espiritu sa atin. So ngayon, ano yung mga tinutukoy dito na dimension ng pag-ibig ng Panginoon sa atin? Ano yon? Di ba? So, hindi lang po ito, yung love ni Jesus sa atin, yung lawak at plano ng Panginoon sa atin, ito po ay makikita sa sukat, sa laki, and even extension ng pag-ibig at plano ng Panginoon sa atin. Ano yon? Ito yung width. Ito po, pag yung width na sinabi, ito yung buong mundo. Ganun po, ganun po tayo kalawak. Ito yung lawak. Ganun tayo kamahal. Ito yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Kaya nga cross ito yung width. Abot sa dulo ng mundo. So, at yung pangalawa, ito yung length naman. Ito po, gaano tayo kamahal ni Lord? Length. Tingin ninyo, ito po ay forever. Walang hanggan. Ganun po tayo kamahal ni Lord. Makikita yan sa 1 Corinthians 13:8. Kanina sa John 3:16 yung ay nalaman ang pag-ibig. Ito, ayun yung yung width. So yung depth, gaano kalalim, di ba? Gaano niya tayo minahal to the point of death. Di ba po? On the cross. Di ba? Hanggang kamatayan. Sa Philippians 2:8 po yun, makikita. So, nakikita ang labis po talaga. Kung mauunawaan lang natin ng gusto ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay wala, ano pang question mo? Kaya nga sabi ni Deaconess Rose kanina, ay hindi ko masasagot po na yan. Paano ba yung sagot mo kanina? Hindi ko alam na hindi ko pa masasabi. So, pwede na rin. So, hindi mo kayang ibalik. Pero siyempre, kaya mo kasi nga, ano ba gusto ni Lord sa atin? Ang tanong kasi ni Gata, kaya ba natin sundin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? So, very, yung question. So, broad siya. So, sige. Praise God at talagang on the spot na tanong kasi, minsan talaga, ang natin hindi kasi talaga, ang hirap talaga. Kasi nga, tayo nga makasalanan, minahal ng Panginoon. Amen? Di ba po? So, yung gusto ni Paul na ipaunawa dito sa mga mananampalataya po dito, na tunay, na ipinaparanas po ng Panginoon lagi yung kanyang pag-ibig sa atin. So, isipin lang natin, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin palagi ay beyond on our knowledge. Lagi pong beyond yun. At hindi man natin to makita minsan, maranasan, kasi nga minsan nagtatanong pa tayo, bakit? Meron pa tayong bakit? Hindi nga natin alam di ba? So, bakit nangyari sa akin to, Lord? Bakit ganito, Lord? Di ba? I mean, talaga, ang Lord talaga ay iba po yung knowledge niya doon sa knowledge natin. Diba? Iba kasi po, iba ang thoughts ng Lord. My thoughts are not your thoughts, di ba? My ways are not your ways. So, ganun si Lord, beyond on our knowledge. So ang pinakaano lang natin, makita lang natin dito, sana, hindi po sana, makita talaga yung kapuspusan ng Panginoon sa atin. Di ba? Hindi natin kayang i-contain yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Ang sarap lang isipin, hindi natin mako-contain. Nasabi po naman na contain mo ang pag-ibig ng Panginoon. So, hindi pa. Kasi ultimo kamatayan, after death, hindi mo na alam ang nangyayari sa iyo. So, si Lord, ang grabe talaga. Ang hirap ipaliwanag kasi nga pag-ibig na ni Lord yun Diba po? So,
Dapat, ang puso lang natin lagi ay mapuno lagi ng Christ-likeness. Maging kahawig niya tayo, puno tayo ng kapuspusan. Na yun talaga, lahat ng ating sinasabi ay ayon doon sa dikta ng banal at makapangyarang Espiritu. So, maging witness po tayo at yung dapat yung tugon po natin sa buhay natin ngayon bilang mananampalataya na ay talaga makita. Itugon natin kung paano natin magigib ng glory si Lord lagi sa buhay natin. Yun lang naman ang purpose natin. To give Him glory lagi. Walang iba. Wala po tayong ibang duty dito sa buhay natin, kundi ibalik lagi ang papurit, pasasalamat sa Panginoon. So yun po, hayaan natin si Kristo po ang maging residente. Ito yung talagang pinaka-the best na resident ni Jesus sa ating puso. So maging ano po tayo, makita natin kung gaano umuugat ang buhay natin, buhay Kristiyano natin, paano lumalalim, at yung pag-ibig naman ni Kristo ay tunay na mararanasan po natin. At magtiwala lang po tayo at lagi nating isipin, ang gagawin ng Diyos ay lampas lagi doon sa iyong kaisipan. So yun po, sa Diyos ang papuri. Ayan, napansin niyo doon sa binasa natin ang pag-aaral natin sa